Hello, good morning sa tanan. Nasabta sa atong online morning devotion matag sa buntag. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Kay worthy lang siya nga atong halaran sa atong unang kusog, unang tingog, unang imagination no kay si Lord man tayo sa atong kinabuhi. So, nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Hello, Giseles, Villanueva Clarin, Cagayan City. Bulag ka sa lawas, but we are one in the Spirit. I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you, who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus, my Lord. I just want to thank you for all you've done. Yes, Lord. I just want to praise you, who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus, my Lord. We breathe and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high. When you build our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. Oh Jesus, I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you, who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus, my Lord. We breathe and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high. When you build our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. Yes, Lord, we breathe and live, we breathe and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high. When you built our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, we give you glory. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming back again. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is coming back again. Hallelujah, hallelujah. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Oh.
salamat kaayo sa imong gugma kanamo Ama. Thank you kaayo Lord sa imong pagpukaw kanamo Ama ninisay sa kabuntagon Lord nga makahimo pa kami ginupagbangon o padayon nga pagkinabuhing Kristohanon, padayon nga mga lagad kanimo, padayon makapamuhat sa adlaw-adlaw ng mga buhaton, o Lord, labi na sa mga buhaton nga may kalambigitan sa imong kahimayan. Thank you kaayo nining tanan Lord, dalaygon kagid Lord sa walay katapusan Amahan. Salamat kaayo bisan pa nining laing matawong adlaw Ginoo Tuesday karon Lord. Thank you kaayo God sa imong paghatag nini pagdugang niini Lord nga adlaw sa among kinabuhi. Dalaygon ka Lord sa among exhortation karon Lord sa book of Hosea o God. Salamat kay ikaw magapasabot ka namo Lord niini o God. Dalaygon ka Lord dabata ang among mga pagpasalamat pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. Hallelujah. So padayon ta sa book of Hosea no naata sa chapter chapter 6 ta kagahapon busa 7 ta karon. 16 verses ang Hosea chapter 7. Pero sa ako nagikaingon no, mukutlo-kutlo agad ta sa mga highlights no nga gipasabot ka nato sa Ginoo diha sa maong chapter 7. Kung atong basahon ang chapter 7 verse 4 to 16. Hallelujah. Ang atong internet no got trouble. So mo ni siya nga mga butang no, mga points nga atong makuha dinhi sa chapter 7. The first thing atong makutlo dinhi is diha sa chapter 7 verse 4 to 16 din lang nato basahon aton lang diretso kutloon ang mga highlights no. The first thing is actually it talks about Hosea comparing Israel to gi-compare niya ang Israel to four things no, gikumpara niya. So the first thing that Hosea compares Israel is to an oven. Mura siya og horno kanang lutuanan sa cake no, lutuanan sa cake. Muning niya iyang gi-compare ang Israel to an oven. Because it represents ang oven manggod nganong iyang gi-compare ni ang Israel to an oven because ang oven represent a consuming passion of doing evil. Ang mga Israelita iyang gi-compare sa oven tungod kay ang kainit sa kanabitang ang kainit sa ila bitang passion nga muluib no, ang kainit sa ilang passion nga kanabitang mo kuan gyud kanang mo himo gyud og mga evil works, mo himo gyud og mga wicked things. So mo nang gi-compare ni Hosea ang Israel to an oven. Second thing nga gi-compare ni Hosea ang Israel. So Hosea again compare Israel to a half-baked cake, kanang half-baked cake nga kanabitang katunga na luto nya katunga wala kung sa ato pa karon inato nga sinultian half-baked Christian or kanang sinultian inato na to nga sinultian karon nga murag magkaangkaang ang Kristohanon ang isa ka tiil naa sa Ginoo nya isa ka tiil sa kalibutan murag ingon na ang munang inaana gi-compare ni Hosea ang Israel sa ingon ana nga klase. So half-baked cake muna kanang cake nga wala bitaw siya na totally good kaluto kay ga-enjoy sila sa murag inana ba, we're enjoying in the world at the same time we have that desire to please God. Pero si Hosea diri gi-compare gid niya half-baked cake no, meaning not fit for eating. Dili siya half-baked siya, therefore dili angayan kanon, dili angayan gamiton, dili angayan pahimuslan, dili not fit no, not fit for eating. Dili siya makahatag og kalipay sa Ginoo kay half-baked man no. So mo nang naagi inana ang pag-compare ni Hosea sa mga Israelita. Primero, he compares Israel to an oven. Second is he compare Israel to a half-baked cake. Hallelujah. And then the third one is he compares Israel to a silly dove. No? Kaning, may Bisaya sa dove.
kalapati, salapati, kalapati ba na nga walay buot, no? Salapati nga walay buot kada bitaw di kabalo kung asa ang iyang paglupad asa siya mo ibabaw ba siya o mo kuan ba siya mo left turn ba mo wala siya nowhere siya kanang ang iyang ang silida no sa kuan pa kanang Bisaya pa buang walay buot hungog wala buang-buang nga salapati. Di siya kamao kung asa siya padulong. Musaka ba siya, mopaubos ba siya, mopaingon ba siya sa mo turn right ba siya, mo turn left, wala gid siya buot. No, wala siya buot. So inaani ang ikatulo nga pag-compare ni Hosea sa Israel, no? Nga mga walay alamag, walay buot, no? So is like a silly dove, walay buot, no? Muna siya ang ikatulo nga pag-compare. Kini ang ikaapat nga pag-compare no Hosea again compares Israel to a treacherous bow. No, ang but pasabot sa treacherous bow, ako ni siya gikuan ang but pasabot ani unreliable dili kasaligan. No, kay crooked ang ways, no? Crooked ang ways. They always betray trust, no? Ang mga katawan sa Israel, dili kasaligan ni Lord, no? Because their ways are crooked, unya dayon they always betray trust. Permanente gyud gusto na si Lord ay excited daw ta kay gi-change na ni Lord ang dagan sa kinabuhi nila, gi-restore na ni Lord ang dagan sa kinabuhi nila, pero muluib lang gyud gyapon. Muluib lang gyud gyapon sila. Nung mangita lang gyud gyapon sila Dios sa Dios. Simba lang gyud gyapon sila Baal. Inaana ba nga kana bang mas mag-enjoy gid sila. Mas mag-enjoy sila nga kanang magsimba sila og Baal. Magsimba sila og Dios, no? They always betray trust. Therefore, di gid sila kasaligan unreliable because their ways are always crooked. No, so mao na siya ang upat ka butang nga gi-compare ni Israel nga ni Hosea ngadto sa Israel nga they were like an oven, they were like a half-baked cake, yeah, they were like a silly dove, no, salapati, unya they're like a treacherous bow, no, nga walay direction, no. So therefore, of these four nga kanang comparison ni Hosea sa Israel, nagpasabot lang no, thus describing their passion for evil. Nagpasabot lang nga ang ilang passion for doing evil naagyod no, describing their passion for evil. Then the second, their foolishness, and the third is their uselessness. Nagpasabot lang nining tulo ka butang nining upat ka butang nga comparison ni Hosea ngadto sa Israel, nagpasabot lang nga bisan unsa buhaton nila bisan unsa pay buhaton ni Lord sa ilang kinabuhi in order to change them, wala gyud naa gyud gihapon, magpabilin gyud gihapon, sakitan gyud gihapon ang heart ni Lord kay mas palabihon gyud nila ang paghimo og dautan, mas palabihon gyud nilang magsimba sila. Of these four comparison, nagpasabot lang gi-describe sila ni Hosea. Hosea describes them as their sa comparison ng gihatag ni Hosea, nagpasabot lang no, nagpaila lang sa ilang passion for doing evil o nagpaila lang sa ilang foolishness, sa ilang pagkabungbuang, o ang ikatulo nagpasabot lang nga sila useless no, nagpasabot lang nga they were useless, they were foolish no, and they were keep on doing, or their passion is doing evil, no, evil in the sight of God. So tungod sa pag-compare ni Hosea sa Israel, niining upat ka butang oven, half-baked cake, ug dayon silly dove, unya treacherous bow, nagpasabot lang nga their passion is always evil, and their
they were foolish, no, and their foolishness and their uselessness, no. So tulo ka butang ang pag-describe, no, sa mao nga pag-compare ni Hosea sa uh, Israel daning upat ka butang. So taas-taas mo gid kaay sa nga tanan kung ato pang basahon, pero mo na siya ang atong nakutlo, mo na siya ang atong nasabtan diri sa chapter 7 verse 4 to 16. Even naot nga natay nakutlo karon, no, nga makita nato nga dapat dili ta maingnan sa Ginoo nga kanang half-baked nga Christian or dili luto ang katunga ray na luto ang katunga, so therefore not fit for eating, no. Dapat kita mga Kristohanon lami kita kanunay ang kinabuhi nato diha tubangan sa Dios, lami gid kanunay, malipay gid ang Dios kanunay sa kinabuhi nato, no. Our life should be always pleasing in the Lord. Dili siya mamahimo nga kada bang ganang like Hosea comparing Israel to an oven, to a half-baked cake, to a silly dove, unya to a treacherous bow nga walay direksyon, no, walay insakto nga direksyon sa kinabuhi, no. Kaya nga kabalo kita nga atong direksyon sa kinabuhi is Ginoo gyud ang we are heaven bound nga mga katawhan sa Dios, no. Naatay purpose, naatay tumong, no, Kristohanon ta nga kana bitong naay purpose, no. Ang purpose nato is to please the Lord and to live with Him, together with Him in heaven, no, to always exalt His name here on earth, no. Kay mo man ang atong role gyud nga himayaon ang Dios dinhi niini nga kalibutan, ipadanag ang kahayag niya, ipakita ang himaya ni Lord, ano. So hinaot nga natay nakutlo karon sa atong gisgutan nga chapter 7 sa Hosea, ug mag-ampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon langit mo namo amahan, nagapasalamat kay kami nga ikaw ang Dios sa kanunay, Lord, na agyoy kay pasabot ka namo, Lord, matag sa buntag, Lord God. Kung saan na pag-manage siya nga mong kinabuhi, nga continue kami makahatag kahimayaan kanimo, Lord. Salamat kay niya na og naga-pray usab kami sa mga kaigsuonan karon nga manarbaho, Lord, sa opisina, publiko, pribado nga office. Ikaw mag-provide og kusog katakos kanila, kaalam Ginoo sa pagdumala sa ilang trabaho, tabangi sila nga gaan ra ang himo nila sa ilang mga trabaho diha sa opisina. Sa mga isunan usab nga mga estudyante, mga nang eskwela elementary, nang eskwela og high school, college, ugad ikaw mag-provide og strong comprehension kanila, Lord, aron masamtan nila ang ilang mga lesson, makapasar sila sa mga exam, tagwa sa mga ilang mga panginahanglan, mga layronon, Lord. Salamat kay niya na bisan pa sa mga teacher nga busy usab karon sa pagpreparar sa closing of classes, so God, tabangi usab sila, Lord, nga makaya nila pag-handle ang ilang mga estudyante. Sa mga kaigsunan usab nga naay mga online nga trabaho, Lord, tuloy sila nga i-honor ka diha sa ilang trabaho sa online, oh God, ug ikaw maga-bless kanila, Ginoo, with wisdom and power. Bisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga business nga gipang-manage, Ginoo, tuloy usab sila sa pag-honor sa kanimo sa ilang business, aron Ginoo nga moasenso sila, Lord. Kay mao lamang kana ang principle, Ginoo, nga angayan gyud nila subayon, Ginoo, kay ana kanimo ang power to prosper, Lord, sa ilang negosyo. God, busa salamat ug salamat kaayo, Ginoo, Lord, sa pag-minister nimo sa imong mga katawan adlaw-adlaw. Sa makaron, Ginoo, kabalumi nga magapanalangin ka sa tanan, Ginoo, nga naghimo og mga morning devotion, Ginoo, online or offline, nagapanghimo og morning devotion. Salamat kaayo, dalaygon ka, Lord, sulay katapusan naman, dawata ang among mga pagpasalamat, pagdaig paghimaya, pinaagi sa gamhanan, nga ngalan ng Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.